Sa Pampas-Inaya ng Grand Prix race sa Hida Speedway, isang lalaki ang balak sanang isabotahe ang sasakyang pangkarera ni Lupin pero mabuti na lang at nahuli niya iyon. Samantala, isang grupo na tinatawag na Scorpion ang nagsagawa ng pagpupulong upang tugisin ang itinuturing nilang kalaban na si Lupin III. Lihim na nakikinig si Fujiko sa mga ito pero dahil alam pala iyon ng grupo ay hinuli siya ng mga iyon. Agad niyang tinawagan si Daisuke para ibalita ang plano pero hindi niya na nagawang ituloy dahil hawak na siya ng mga ito. Habang nakagapos ay sinabi ng pinuno ng Scorpion kay Fujiko ang tungkol sa ipinagawa nitong Hida Speedway na nagkakahalaga ng 5 billion na siya umanong tatapos kay Lupin. Natawa na lang si Fujiko at sinabing gumastos pa talaga ito ng ganong kalaki para lamang paslangin ang isang tao. Higit kumulang 100 kamera din umano ang ipinalagay nito sa karerahan para makita ang bawat mangyayari. Sa pagsisimula ng karera, sinabi ni Lupin kay Daisuke na maayos naman ang takbo ng sasakyan. Ibinalita rin ni Daisuke na nawala na siya ng contact kay Fujiko kaya sinabi ni Lupin na malamang ay nahuli na yun ng kalaban. Alam ni Lupin ang tungkol sa patibong ng grupong Scorpion pati na rin ang mga impostor na kalahok. Sa likod ni Lupin ay ang dati nilang karibal mula sa Tokyo Metropolitan Police na si Inspector Zenigata. Si Inspector Zenigata na apo ni Heiji Zenigata ay hindi miyembro ng Scorpion pero matagal na nitong hinahabol si Lupin dahil apo ito ni Arsene Lupin. Maya-maya pa ay ipinag-utos na ng lalaki na simulan na ang plano para kay Lupin. Pero nagagawang malampasan ni Lupin ang mga iyon kaya sinabi nito kay Daisuke na oras na para sila naman ang gumawa ng palabas. Nagbihis si Daisuke ng katulad kay Lupin at sumakay sa kaparehong sasakyan upang halangan ito sa karera. Pumunta si Lupin sa Hotel Miracle at nagpanggap na tubero para makapasok. Sinira niya ang mga tubo sa banyo ng hotel dahilan para bumaha sa loob. Naguluhan ng matanda nang sabihin ng tauhan niya na si Lupin ang may kagagawan yun dahil nakikita niyang nasa karera naman iyon. Nang muling mapatingin sa monitor ang matanda ay laking gulat nito nang makita si Lupin at doon na ito nagsimulang umatake para iligtas si Fujiko. Pagkatapos yun ay muling nakipaghalang si Lupin kay Daisuke sa karera at nagawa pa rin niya iyong maipanalo. Nang igawad dito ang tropeyo ay may pinindot ang lalaki sa ilalim yun at sa kabinilangan. Pero bago pa yun sumabog ay inihagis yun ni Lupin pabalik sa kanila. Agad na umalis si Lupin sakay sa pangkarerang sasakyan at agad naman siyang hinabol ng iba pero isa-isang sumabog ang mga iyon dahil may ikinabot siya kanina sa mga sasakyang iyon. Hinimatay na lang ang matanda dahil sa pinaggagawa ni Lupin habang inaresto naman ng inspector si Lupin dahil sa nangyari. Itatanggi pa sana ni Lupin na siya nga ang may kagagawan yon at maging ang inarestong si Daisuke ay itinanggi niyang kakilala niya ngunit laking gulat niya nang malaman na isiniwalat ni Fujiko ang lahat ng nangyari dahil nagtatrabaho pala ito kay Zenigata kapalit ng paglaya. Nakangising hinila ni Zenigata ang kanyang kamay sa pag-aakalang kay Lupin nakakabit ang posos pero napasigaw na lang ito nang makitang sirang sasakyan pala iyon. Sa huli kahit tinraidor ay sumama pa rin si Lupin kay Fujiko. Isang gabi, isang natutulog na lalaki ang pinaulanan ng bala ngunit himalang hindi man lang ito tinablan. Nang sumunod na araw habang namimingwit si Lupin ay nagpapakitang gilas naman si Daisuke sa galing nito sa paggamit ng baril. Maya-maya pa ay umaha na si Lupin at narinig nila ang tinig ni Fujiko na kumakanta habang naliligo. Doon pinaalalahanan ni Daisuke si Lupin na mag-ingat kay Fujiko dahil maaari yung magdala ng panganib sa kanila at baka may tinatago o mano iyong sikreto pero sinabi ni Lupin na siya na ang bahala doon. Niluto na nila ang mga isdang nakuha ni Lupin at pagkatapos ay umakyat ito upang tawagin si Fujiko para kumain. Pagkakatok pa lang ay nakarinig na si Lupin ng sigaw sa baba at doon niya nakita si Pikel na dumiretso sa taas para kuhanin ang dalaga. Sinubukan itong pigilan ni Lupin pero nang itutok nito ang daliri sa kanya ay nag-apoy si Lupin kaya napilitan na ang mga itong paputukan si Pikel, ngunit nagulat sila nang hindi ito tinatabla ng bala. Sinubukan ding lumaban ni Fujiko ngunit wala rin itong nagawa kaya naman naghanda ang dalawa ng mas malakas na armas pero napatakbo nang itutok muli ni Pikel ang daliri nito sa kanila. Dahil doon ay tuluyang natangay ni Pikel si Fujiko kaya kumilos ang dalawa para iligtas ang dalaga. Sa isang bahay sa tabi ng talon dinala ni Pikel si Fujiko at sinabing ibigay sa kanya ang film na itinuturing nitong Lucky Charm at matagal na rin iyong kinukuha nito sa dalaga. Dahil sa pagmamatagas ni Fujiko ay tinakot ito ni Pikel hanggang sa aminin nito na nasa harapan ng sasakyan ni Lupin ang film na iyon. Saktong nakita yun ni Daisuke habang nasa sasakyan at sa pagkamausisa ay sinubukan nilang alamin kung ano iyon. Wala pa man ay biglang dumating si Pikel at sinabi ang kinaroroonan ni Fujiko pero sa halip ay inatake pa ito ng dalawa ngunit wala lang ulit silang nagawa hanggang sa na-corner na sila ni Pikel.
Agad na binasag ng dalawa ang bintana sa likod nila at nang makasakay sa sasakyan ay muli nila itong inatake pero wala pa rin talaga iyong talab kay Michael. Dahil doon ay umalis na ang dalawa pero nang makalayo ay laking gulat ng mga ito nang makitang nasa likod nila si Michael kaya agad na pinaandar ni Lupin ang sasakyan. Nang makabalik sa bahay ay wala na doon si Fujiko at tanging sulat na lang ang nakita doon ni Michael na agad naman itong pinunit. Kinabukasan habang natutulog si Daisuke ay ginamitan ito ni Lupin ng apoy na tulad ng kay Michael dahil natutunan pala nito kung paano yun gawin. Pati ang paglutang ay nalaman din ni Lupin pero naisip nilang wala pa rin silang laban gamit ang kanilang mga armas nang biglang may magpaputok mula sa bintana. Nang silipin nila yun ay si Fujiko pala at sinabing tigilan na ang pakikipaglaban kay Michael at ibalik na lang sa kanya ang film. Dahil sa pagkahumaling sa dalaga ay tumalon si Lupin sa bintana at hindi nito alam na naalis na pala ang bubog na tinungtungan nila kanina kaya nahulog ito sa lupa. Sa pagkahilo ay pumasok sa isip ni Lupin ang isang formula at bigla na lang itong natawa at sinabing ngayon ay alam niya na. Kinagabihan ay muling nagkita ang dalawa ni Fujiko pero hindi ibinigay ni Lupin ang film dahil magpapataasan pa umano sila ng score ni Michael upang mapatunayang pagmamay-ari ngayon nito. Dahil doon ay umalis na si Fujiko at sinabing mag-ingat si Lupin at saka ibinalita kay Michael na papunta doon ngayon si Lupin para sa isang duelo. Hihilingin pa lang sana ni Fujiko na talunin nito si Lupin pero kumpiyansa si Michael na siya ang mananalo. Nasa daan pa lang si Lupin ay pinuntahan na agad ito ni Michael at sinabing tatapusin niya na si Lupin kasama ng film. Ipinutok ni Michael ang baril dahilan para mawala ng malay si Lupin at mahulog ang sasakyan sa tubig. Pero guni-guni lang pala iyon ni Lupin dahil ang totoo ay nakahawak siya sa lubad na hawak ni Daisuke. Nang makarating si Michael sa bahay ay laking gulat nito nang makita si Lupin sa loob at doon yun sinabi ang natuklasang dahilan kung bakit hindi tumatalab kay Michael ang bala. Gulat na gulat si Michael at sinubukan pang gamitan muli si Lupin ng tricks pero ibinalik yun ni Lupin sa kanya. Habang nag-aapoy ang katawan ay bumaba si Michael papunta sa talon hanggang sa nahulog na ito. Pagkatapos nyo ay inuto pa ni Fujiko si Lupin na sabihin sa kanya ang natatandaan nitong formula pero sinabi ni Lupin na wala itong maalala kaya naiinis na umalis doon si Fujiko. Nang sumunod na araw habang sakay sa isang jet ski ay pasimpleng kinuha ni Fujiko ang baril ni Lupin at itinutok iyon dito. Nang biglang makasalubong nila ang jet ski ng isang babae at pinaputukan iyon ni Fujiko na naging dahilan ng pagsabog nito. Agad na lumangoy si Lupin palapit sa babae upang kumustahin ito pero pinaandar na ni Fujiko ang jet ski at iniwan sila doon. Maya-maya pa ay isang bangka ang umatake sa kanila dahil hinahabol ng mga iyon si Linda. Mabuti na lang at naroon si Daisuke at tinulungan sila na pasabugan ang bangka. Nang ipapakilala na sana ni Lupin si Linda kay Daisuke ay bigla na lang iyong nawala bagay na ipinagtaka nito. Nang malaman na si Linda ay pinaghahanap ng nangungunang awtoridad sa mundo ng nuclear fission theory, kumilos sina Lupin upang hanapin si Linda at para na rin umano malaman nila ang tungkol sa mga iyon. Nang makarating ang dalawa sa isla ay agad silang namataan ng bantay at sinabing naramdaman na rin umano ng mga ito ang pagdating ng dalawa noong nasa ilalim pa lang ng tubig ang mga ito. Dahil doon ay tumakbo sa magkaibang direksyon ang dalawa pero dahil sa dami ng bumabaril sa kanila ay tumalon sila pabalik sa dagat at agad naman silang pinasundan ng lalaki, at doon nila isa-isang tinapos ang mga iyon. Kilalang matinik na sindikato sina Lupin at Daisuke kaya naman hinayaan muna nila ang dalawa at sinabing saka sila aatake kapag nasa lupa na ang mga iyon. Kinaumagahan, nakarating na ang dalawa sa lupa at habang nagpapatuyo ng damit ay naamoy ni Lupin ang amoy ni Linda noong iligtas niya iyon. Tumambad sa kanila ang mga kulay lila na bulaklak at doon ay nakita nga ni Lupin si Linda. Nilapitan niya ito at hinagkan ang kamay nang biglang itanong ni Daisuke kung anong klaseng bulaklak ang mga iyon. Sinabi ni Linda na iyon ay ang tinatawag na third son dahil may isang mahirap na babae na naging guinea pig para sa bulaklak na iyon. Nakausap ng dalawa ang doktor at doon nila nalaman na sa islang iyon lang tumutubo ang third son. Sa unang tingin ay mukhang ordinaryo lang iyon, ngunit kapag dinikdik iyon at inihalo sa tiyak na likido ay magdudulot iyon ng malakas na pagsabog at pagkawasak. Dagdag pa ng doktor na noong matuklasan ng mga iyon ang tungkol sa bulaklak ay ipinag-utos sa kanya na bumuo ng enerhiyang iyon upang maging isang pampasabog para sa pinakabagong missile. Noon ay isang tauhan ang pinaulanan ng bala dahil sa tangka nitong pagnanakaw ng third son, at ngayon ay nagsisisi na ang matanda sapagkat nakagawa umano ito ng pagkakamali sa mga yugto ng eksperimento. Sinubukan niya iyon sa sarili niyang sekretarya na si Linda, at bilang resulta ay naging witch ang dalaga. Doon naintindihan ni Lupin kung bakit sinabi ni Linda na hindi ito mabubuhay nang wala ang mga bulaklak na iyon.
Maya-maya pa ay namataan ng lalaki ang pagdating ni Fujiko at inisip na tatangayin nito si Linda upang malaman kung nasaan ang mga bulaklak at kukuhanin ang mga iyon. Isang eroplano ang lumipad na agad namang pinasabog ng lalaki kaya nagulat sina Lupin at nagtaka kung ano iyon. Nang makita ang eroplano ay agad yung sinundan ng dalawa at doon nila nakita si Fujiko na may dalang isang malita ng third son. Maya-maya pa ay kumilos na ang mga tauhan ni Stern at nagpaulan ng bala sa bahay ng doktor habang si Lupin naman ay nahulog sa isang balon habang tumatakbo kaya nahuli ito ni Stern. Nais ni Stern na hingi ng tulong ng sindikatong si Lupin dahil kulang ang kakayahan nila, ngunit tinanggihan yun ni Lupin. Dahil doon ay mananatili o manong bihag ni Stern si Lupin pero ipinaalala nito kung gaano siya kagaling tumakas. Natawa na lang si Stern at sinabing titingnan niya na lang kung makakatakas pa nga doon si Lupin. Pagkalabas ng kulungan ay ipinagbilin pa nito sa mga bantay ang balak na pagtakas ni Lupin, ngunit si Lupin na pala talaga ito na nagsuot lang ng maskara ni Stern. Sinundo siya doon ni Daisuke kasama ang doktor upang hingin ang kanyang tulong. Samantala, agad na ipinakuha ni Stern ang mga third son nang biglang dumating sina Lupin at pinaulanan sila ng gasolina at saka pinaapuyan. Sa kalagitnaan ng apoy ay nakita ni Lupin si Linda ngunit wala na itong nagawa para iligtas iyon. Sa pagsilip ng doktor sa bintana ng eroplano ay bigla itong tinamaan ng baril ni Stern kaya ipinagbili nito kay Lupin ang missile. Agad iyong pinuntahan ni Lupin pero nasundan pala siya ni Stern. Sa kabutihang palad ay iniligtas siya ni Fujiko bagay na ipinagpasalamat niya ng sobra. Kaya naituloy niya ang paglulunsad ng missile pero pumalpak iyon dahil hindi niya alam na sumama pala sa kanya si Fujiko. Mabuti na lang at iniligtas naman sila ni Daisuke at doon ay ipinaalala nito na dapat ngang mag-ingat si Lupin kay Fujiko. Si Lupin III ay apo ng kasumpa-sumpang magnanakaw na si Lupin. Gustong-gusto ng mga pulis sa buong mundo na mahuli ito ngunit hindi nila iyon magawa dahil sobrang ngilap nito. Si Daisuke naman ang partner ni Lupin, isa itong profesional na gunman at talagang maaasahan ang taong ito. Si Goemon Ishikawa VIII, siya ay isang inapo ng dakilang magnanakaw ng Lord si Goemon Ishikawa. Kaya nitong putulin ang kahit na anong bagay gamit ang espada nito, at talagang nakakatakot ito oras na magalit. Si Inspector Zenigata naman ay nagmula sa Heiji Zenigata at isang bihasang opisyal ng Metropolitan Police na naglalayong mahuli si Lupin. Panghuli ang misteryosong si Fujiko Mai na natitipuhan ni Lupin at hindi maintindihan kung magnanakaw o espiya. Ngayon ay ano kayang klase ng panlolob ang gagawin ni Lupin habang napapaligiran siya ng pangkat na ito. Ikinubli ni Lupin ang kanyang mukha gamit ang pampakintab ng sapatos at saka kumilos para manloob. Ngunit hindi pa man nakukuha ang pakay ay dumating na doon si Zenigata kasama ang ibang kapulisan. Nasapulan ng mga ito si Lupin at nawalan ito ng malay kaya sina Daisuke at Fujiko ang nagpatuloy sa pagkuha ng baol. Maya-maya pa ay isinakay na si Lupin sa police mobile nang biglang sabihin ni Lupin na may sumusunod sa kanila kaya agad na ipinag-utos ni Zenigata na pigilan iyon. Matapos sumemplang ni Fujiko ay sinabi ni Daisuke na hayaan na si Lupin dahil makakatakas naman iyon ng mag-isa. Inesor ni Zenigata si Lupin na wala na umano itong magagawa pa para makatakas, ngunit sa isip ni Lupin ay nagtataka ito kung bakit hindi pa siya tinapos kanina ni Zenigata. Dahil doon ay naisip niyang paglaruan si Zenigata at pinag-overthink na paano kung kasabwat niya ang driver dahil ibang ruta na ang tinatahak nito. Nagpanik si Zenigata pero maya-maya pa ay nalaman nito na kaya nag-iba ng ruta ang driver ay dahil sarado pala ang daan sanhi ng malakas na pag-ulan. Pagkatapos may inspection si Lupin kung wala na itong hawak na armas ay pinagpalit na ito ng kasuotang pangbilanggo. Pero dahil espesyal na kriminal si Lupin ay ang damit na nakatali ang mga kamay ang ipinasuot dito at pagkatapos ay ipinasok na sa selda at ipinagbili ni Zenigata na huwag aalisin ang tingin kay Lupin. Nang paalis na sana si Zenigata ay sumilip si Lupin sa pinto at sinabing isa siya sa mga opisyal at tinakot lang siya ni Lupin para humalili sa pwesto nito. Huling naguluhan si Zenigata kaya ipinag-utos nitong inspeksyonin ang itinuturong totoong Lupin ni Lupin. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang lalaki at sinabing walang duda na ang lalaking iyon ay isa sa kanilang mga gwardya kaya naman muling nagsisigaw si Lupin at sinabing huwag paniwalaan ni Zenigata ang lalaki. Habang naglalakad ay sinabi ni Zenigata na hindi na rin naman magtatagal si Lupin dahil papatawan iyon ng kaparusahan. Sa labas ng bilangguan ng Kurohime palihim na umakyat si Fujiko sa pader pero pinigilan ito ni Daisuke at sinabing kaya ngang tumakas mag-isa ni Lupin pero ang susi ng baol na hawak ni Lupin pala ang pakay nito. Samantala, habang kumakain ay nagtataka si Zenigata kung bakit hindi pa tumatakas si Lupin.
Lumipas ang panahon at nakailang subok na rin si Fujiko na pumasok sa loob ng bilangguan pero pinipigilan pa rin ito ni Daisuke, habang patuloy din ang pagsasabi ni Lupin na peke siya at hindi siya ang tunay na Lupin. Halos kalahating taon na pero iyon at iyon pa rin ang isinisigaw ni Lupin, bagay na ipinagtataka ni Zenigata. Panahon na ng tagsibol at tinubuan na rin ng balbas si Lupin pero nagtataka pa rin si Zenigata kaya sinabi ng lalaki na parang gusto nga talaga ng inspektor na tumakas si Lupin, bagay na itinanggi nito. Lumipas pa ang panahon hanggang sa dumating na ang araw ng parusa ni Lupin. Nang pumasok si Zenigata sa selda ay sumigaw si Lupin at sinabing ang inspektor ang tunay na Lupin, kaya nagulat ito at sinabing nababaliw na si Lupin. Sunod na pumasok ang pari pero si Daisuke pala ito at itinanong kay Lupin kung ano ang binabalak nito. Sinabi ni Lupin na sa tagal ng pinagsamahan nila ay doon na iyon matatapos. Umiwas din ito nang iniaabot ni Daisuke ang baril, bagay na ipinagtaka nito lalo. Nang sabihin ni Lupin na hayaan na siya sa gusto niya ay hindi na ito pinilit pa ni Daisuke at lumabas na ito ng selda. Hindi pa man nakakalayo si Daisuke ay tinawag ito ni Lupin at sinabing bigyan siya ng yosi. Dahil ayos lang naman ay binigyan ito ni Zenigata at saka nagpatuloy sa paglalakad si Daisuke. Nang maubos iyon ay tumayo si Lupin at gamit ang napakatalas niyang kuko na hindi napapansin ng inspektor ay sinira nito ang damit at sinabing gamit iyon ay kayang-kayang makatakas doon ni Lupin kahit kailan niya gusto. Sa sobrang talas niyon ay nagamit pa iyong pang-ahit ni Lupin nang biglang dumating ang inspektor, kaya pasimple siyang lumapit dito at sinabing bago mangyari ang nakatakdang oras ay bigyan muna siya nito ng pang-ahit. Nagtaka ang bantay dahil sa buong taon ay tinatanggihan ni Lupin na magpaahit pero dahil nasa batas ay kailangan nilang ibigay ang gusto nito. Dinala na ng bantay ang hiling ni Lupin pero pinatibungan siya nito at sinabing sumunod sa ipag-uutos niya. Maya-maya pa ay nakarinig ng sigaw si Zenigata na nagsasabing tumakas si Lupin. Agad na pumunta sa selda si Zenigata pero naroon pa rin naman si Lupin at sinasabi muli nito na hindi siya si Lupin hanggang sa dumating na ang itinakdang oras ng parusa. Dahil ganun naman nga ang palaging sinasabi ni Lupin ay hindi na nito napansin na hindi na nga iyon si Lupin. Pero dahil nagkamali ng sinabing paraan ng gagawing parusa ay nahuli nito na si Lupin ang kausap niya. Mahuhuli na sana niya si Lupin pero mas inuna niyang pigilan ang pagpataw ng parusa sa maling tao kaya tahimik na nakalabas si Lupin sa bilangguan. Sinundo siya doon ni Daisuke at sinabing siguradong matutuwa si Fujiko kapag nakita si Lupin. Sinabi ni Lupin na kayang-kaya naman nga niyang makatakas sa loob ng 1 taon niya sa kulungan pero hindi niya yun ginawa dahil napahiya siya nang gamitan siya ni Zenigata ng pekeng bala noon. Wala na sana siya noon kung totoong bala iyon kaya pinlano niya talaga ang araw na ito para iparamdam kay Zenigata na mapahiya sa huling minuto ng plano nito. Pagkatapos ay agad na itinanong ni Lupin kay Daisuke kung saan ito itinago ang baol at agad na pinuntahan iyon. Sa gitna ng kagubatan, naroon si Ishikawa at nag-eensayo ito sa paggamit ng kanyang espada, nang bigla siyang palakpakan ng dalawa kaya tinanong niya kung sino ang mga ito at sinabing hindi iyon palabas kaya huwag umanong pumalakpak ang mga ito. Tumapit si Lupin at nagpakilala bilang isang executive producer ng Hero Promotion at sinabing isang lalaki mula sa US ang nakarinig ng tungkol kay Ishikawa at nais nitong makipagduelo. Hindi yung tinanggihan ni Ishikawa at sinabing maaari na iyong magpaputok kung handa na ang lalaki. Tumayo si Daisuke at agad na binunot ang baril at ipinutok kay Ishikawa hanggang sa maubos ang bala niya. Ngunit lahat ng bala ay nasalag Ishikawa at nahati sa dalawa. Dahil sa pagkamangha ay inanyayahan ito ni Lupin na magkape at doon niya nalaman na ang espadang iyon ay ang tinunaw at pinagsama-samang maalamat na espada ni Yoshikane, Ketetsu, at Masamune at sa sobrang talas ay kahit ang nahulog na dahon ay mahahati sa dalawa kahit hindi yung tumama sa espada. Dagdag pa ni Ishikawa na balang araw ay gagamitin niya ang espadang iyon upang tapusin ang buhay ni Lupin III. Nagulat si Lupin pero natawa na lang ito nang sabihin ni Ishikawa na hindi nito alam ang itsura ni Lupin hanggang sa naasar na ito sa kanya. Nagbait-baitan na lang si Lupin at sinabing tutulungan niya si Ishikawa nang biglang dumating doon si Fujiko na ipinakilala ni Ishikawa bilang kasintahan. Ibubuking sana ni Fujiko si Lupin pero bigla itong sumigaw at sinabing parang nakita niya sa labas si Lupin kaya agad na tumakbo palabas si Ishikawa. Doon nasabi ni Lupin kay Fujiko na magkakabukingan sila oras na sabihin ni Fujiko kay Ishikawa na siya nga si Lupin. Maya-maya pa ay niyaya na ni Daisuke si Lupin na umalis na doon bago pa malaman ni Ishikawa ang totoo, ngunit pagbukas nila ng pinto ay huli na ang lahat dahil alam na ni Ishikawa kung sino siya. Binigyan pa niya ng pagkakataon si Lupin ang sukatin ang bilis nito kaya bibilang siya ng 3 at kapag hindi ito tinamaan ng espada niya ay may pagkakataon pa itong makatakas. Pagkabilang ng 3 ay mabilis na tumakbo ang dalawa hanggang sa makarating sila sa gate.
Doon hinamon ni Lupin si Ishikawa at ginamit nito ang tricks na natutunan kay Stern pero nadamay din siya nang puluputan siya ni Ishikawa ng tali. Habang umiiyak sa hapdi ng paso sa katawan ay ipinakita ni Daisuke kay Lupin ang litrato ni Momochi na kilala bilang Diyos ng kamatayan ng Iga at maaaring iyon umano ang amo ni Ishikawa. Samantala, habang pinakikinggan ang mensaheng ini-record ni Fujiko ay inatake ni Momochi si Ishikawa pero nang malaman na iyon ay ang amo niya ay agad itong humingi ng paumanhin. Pinagsabihan siya nito sapagkat nabigo siya sa pagpaslang kay Lupin dahil inuuna umano nito ang pakikipagrelasyon kaya sinabi niya na kaibigan niya lang si Fujiko. Samantala, habang nakikinig sa radyo ay biglang dumating si Fujiko at sinabing tinakasan niya na si Ishikawa pero hindi yun pinaniwalaan ni Lupin. Nagpaliwanag si Fujiko at sinabi kung paano siya iniligtas at naging magkaibigan ni Ishikawa pero dahil sinisingil siya niyon sa pagkakaligtas sa kanya at may pagkabastos din ay tinakasan niya na iyon. Hiningi ni Fujiko ang tulong ni Lupin at sinabing ibibigay niya ang gusto niyon kapag natalo si Ishikawa kaya agad itong kumilos para gawin iyon. Pumunta si Lupin sa harap ng isang lumang gusali na itinuro ni Fujiko. Hindi pa man ito nabubuksan ang pinto ay nagsalita na si Ishikawa na nasa likod na pala niya. Nagtalo pa ang dalawa sa pamamagitan ng salitaan nang biglang umilo ang spotlight kaya nalaman nilang patibong iyon. Nagkaroon ng mga pagsabog na kagagawa ni Momochi dahil plano nitong tapusin na ang dalawa. Samantala, sa isang silid ay ibinigay na ni Momochi ang kabayaran sa pagdadala ni Fujiko sa dalawa sa lugar na iyon. Bago umalis ay tinanong ni Fujiko kung bakit pinaslang ni Momochi ang numero 1 nitong eskwela. Sasagot na sana ang matanda nang bigla nitong maramdaman na naroon si Ishikawa kaya sinabi nito na napilitan lang siya dahil ang totoo ay ang kakilakilabot na computer ng isang malaking organisasyon ng kriminal ang nag-utos yun sa kanya kaya sinunod niya lang umano iyon kahit hindi niya alam ang dahilan. Dagdag pa nito na nung una ay sinubukan niyang tanggihan yun pero dahil nahuli siya ng mga iyon ay wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Pagkatapos magpaliwanag ay humingi ng tawad ang matanda kay Ishikawa, ngunit sinabi nito na hindi siya magpapadala sa kasinungalingan ng matanda. Tumawa ng malakas si Momochi at saka ginawang panakot si Fujiko para hindi siya atakihin ni Ishikawa at saka sumakay sa hot air balloon para tumakas. Pero hindi ito nagtagumpay dahil binaril ni Lupin ang hot air balloon na sinakyan ng matanda at saka nagmaneho paalis. Sinundan siya ni Ishikawa upang paslangin kaya agad na tumakas si Lupin hanggang sa nadamay na ang mga sasakyan sa kalsada dahil sa dalawa. Huli ay nagawang takasan ni Lupin si Ishikawa pero para dito ay hindi pa sila tapos at balang araw ay mapapaslang niya na si Lupin gamit ang maalamat na espada.